Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Scorpio sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo, sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang Sun, Moon at Rising sign kasi bakalin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Teka, ayusin ko lang. Okay, simulan na tayo. Ano to? 4. Convene. Fatality. Letter. At owl. Ang dating kasi whether nangyari na to or mangyayari pa lang, pero mas tatama to sa nangyayari na. Ang dating kasi may nangyari na tawag dito, hindi natuloy may hindi natuloy na date or meeting, conference. Magkikita sana sila pero hindi natuloy for some reason. Ang dating mapag-uusapan ulit ang tungkol dito sa plano. Who knows kung ano yan, traveling ba yan or baka date nga lang or reunion, gathering, eyeball or meeting na nga lang. So again, for some reason, hindi natuloy. Karoon ng misfortune dito or bad outcome. Parehong communication card kasi ito So mapag-uusapan through text, chat, email, o letter, or tawag. Or pwede rin naman yung dapat ka-meet up o ka-meeting ay karelasyon or kapatid. Pwede rin ganoon. Or someone na matanda. 40 pataas. Yun nga lang hindi nga natuloy. So siya yung possible ka-meeting ng iba sa inyo. Anyways, lalaki lalaki bida natin, pero tingnan natin dito. Coffee na naman. Kanina ko. Coffee din yun ito. Coffee na naman. Coffee din to. Sila naman ito keeper. Kaya ako tinatantanan ng coffee. So yung bida nga natin ay totoong lalaki. Lalaki na kasi baka may lumabas pang gender dito
Ano yung gagamitin ko dito? Wala eh. Ito lang. So, media natin ay lalaking Scorpio or ito yung person nyo. Or anyone na malapit sa inyo. Lalaki. Kaya lang for some reason. Na-engage. Either na-engage. Ma-engage. Or kasi na talaga may marriage dun eh. Kaya lang kasi baka maghiwalay sila. Oh my God. Either sariling decision or due to multiple options. Kasi coffin ba naman yung dulo? Sabagay, kahit ito rin naman nandito, ganun din. Patungo noon. Iwalay sila ng landas. Bakit kaya? Or kung dito literal na marriage, engagement, all about partnership, connection. So, malawak yung connection. Friendship, contract, agreement, ayan, na parang naunsya mi dito, hindi natuloy. Siguro dahil nagbago isip o naging salawahan. Ayun. Yun na lang. Ngayon, lagyan natin ng glue. Kung in a relationship, kasal, or may engage pa lang na engage, may problema tayo kasi nandun nga yung coffin kanina na may mag-i-end. So probably yun na ngayon kung relasyon. So kung relasyon, ito yung possible partner. Gemini, Capricorn, Taurus. So again, i-clear ko lang doon sa may relationship, kasal, whether may engage na engage, o kasal na talaga, o relasyon pa lang. Either sariling decision na maghiwalay na sila ng landas, or ang root separation ay due to multiple options or other options. Ayan. So game, simula na tayo. Meron tayo ditong Court, Wish, Child, at Tower. Court of Vision. So ang dating sa akin sa period na to, inisip ko bakit may Court official dito. Ang dating kasi sa akin all about decision making to nasa Scorpio kung anong final decision nila tungkol ba saan,
More like may someone from the past na maaaring magbalik. So, nasa desisyon yan ng Scorpio kung pababalikin niya tong taong to sa buhay niya, whether karelasyon to, dating karelasyon, or friend, or anyone na hindi na nila nakakausap. Kasi parang may chance ng reconnection na kailangan ng matinding decision making. Lalo na siguro kung nakaaway. Ayun. Ibang case baka may asikasuhin ng asikasuhin pa lang. Mangyayari pa lang sa period na to. Kasi may iba na nag-ayos na, di ba? Pero nasa processing pa rin dahil di pa tapos. Sa case na to, dahil nandito yung child, more like magsisimula pa lang mag-process yung iba sa inyo ng official documents, mga kung ano-anong legal matters. Maganda ting sa period na to. Tama na yun, sakit ng ulo ko. Ano may isip? Gawin na natin. Gawin natin nga pa to. May 7 of Swords. May 7 of Swords dito. May Wheel of Fortune. Teka nga. 6 of Pentacles yung dulo. So, Wheel of Fortune, Ace of Wands, 7 of Swords, 6 of Pentacles. Ano kaya ito? Ang dating sa akin, magiging blessed ang iba sa inyo. More like new career opportunities to Hindi naman necessarily negative yung 7 of Swords. Pero tingin ko medyo mahirap yung career opportunities na maaaring dumating. Siguro mabusisi or nire-require ang matinding intelligence or matinding strategy. So, yun. Kung baga, may opportunity sa career. So, applicable lang to sa naghanap ng new career. Or whether ginusto o hindi. Ang dating may mag-offer ng new career or baka may makita sa TV na or sa radyo na may vacancy sa ganitong building. Let's say trip nyo yung ganong trabaho or yun yung dream job nyo or basta ganon dating. So kung walang trabaho di makatumama to sa anak nyo, asawa, or anyone na malapit sa inyo, baka sa kanila dumating ang opportunity na to na sinasabi ko.
Ano pa ba? Ang maisip ko dito sa combination na to. May Ace of Wands tayo doon. Na para bang ito talaga parang ang dating trip nyo may desire dito regarding dun nga sa career opportunities, kaya lang medyo mabosisi or komplikado or kailangan matinding intelligence. So, yung dating may ano kasi dito yung strategy card, the 7 of Swords. Wala nang maisip. Tama na. Doon na lang. So, kung walang lumabas na gender dito, ito ang kukunin kong gender. King of Swords. Although may gender doon, pero mas, cartomancy. Specific ako sa Lenormand. Pero kung wala talaga, saka ko gagamitin to. Wala ditong tao, wala rin dito. Dun. Cartomancy tayo kukuha. Naputol. Kasi may tumawag sa akin. Ang bida natin ay ito. King of Swords. So, sabihin nating single na lalaki. Pwede rin namang babae kung extrovert siya. So, single yung tao. Pwede rin, kung interesado ba kayo sa ex-partner, di ex-partner to. So, again, ex-partner, lalaki or babae kung extrovert. Pwede rin widow to. Widower o widow. Widow-widow. Yung tao. Anyways, Justice, King of Swords, Battleship, tapos Clouds. Yung topic natin ng Justice, so literal na justice or truth, clarity, balance, babayang justice niya. Equality, equilibrium, fairness, karma. Wala maisip. Ano ba yung justice na yan? Justice. Harmony. Sabagay, balance na rin yun, no? Law, honor, wala na maisip. Ngayon, yun mga yun, sa dami ng sinabi ko, may movement dito, di ba? Ito ay card ng movement, transition, change, or may pwedeng meaning. Kaya lang kasi progress. Clouds yung dulo kasi. Na para bang parang dito ng conflict sa presence ng clouds. Conflict, confusion, dualities, difficulties.
So, in short, hindi pa mangyayari ito. On the way na sana. Parang wala pa sa atin biglang naka-encounter ng balakid o problem. Along the way. So, yung mga yun, hindi pa necessarily posible. Pwede rin naman mga ilang days, ilang months mo lang ngayon. Pero sa period na to, sa whole period na to, mukhang di pa yan mangyayari. Yung mga sinabi kong sangkaterbang meaning ng justice. Clarity pa pala, no? Hindi pa pwede kasi nga sa dulo ay may problem o negativity. Pero ngayong period lang na to, okay? Kasi nga may complication dito, doubt. Hindi pa yan mangyayari sa period lang na to. So who knows, baka naman after ng period na to ay magtuloy-tuloy na ang biyahe ng ship or progress in general. Ay, ilang minuto na ba to? 4 minutes. Ngayon, dito tayo sa mga deck na to. Babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang ang mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice at prediction na to sa period na to. Ito, general advice at prediction. Ito, literal na advice lang. Para isang daldal ko na lang. Depende kung ano lalabas dito. Advice, prediction. So, sabi, ito, babasahin ko success lies ahead if you keep to the path. Ito. Enjoy the results of all your hard work. Hindi yung part na yun, Ito. You are strong, energetic, and ready to take on the world. Ano ulit yun? You are strong, energetic, and ready to take on the world. Ito. Dito naman tayo. Babasahin ko na lang din ulit. For this time, i-zoom in ko na. So, sabi dito, a friend accepts us as we are, yet helps us be what we can be. A friend affirms us when we're weak. A friend gives strength to set us free. So, sabi dito, let your affection be without hypocrisy. Romans, baka sa Bible galing to. Yeah, sure. Ito hindi ko alam kung saan ba tong spur na to. Anyway, sabi dito, when you see faults in someone else before you criticize, beware. For you have flaws and failures too that other people have to bear. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.